Balikan na po natin ang ating panayam naman sa bagong talagang MMDA General Manager na si Ginoong Tim Orbos. Magandang tanghali po sa inyo, si Connie Sisig po ito. Connie, magandang tanghali naman. Yes sir, can you brief us kung ano ho ang magiging pangunahing kumbaga direktiba naman ngayon na ibinigay po sa MMDA ngayong nawala na ho sa inyo yung pag-head po ng traffic situation sa bansa? Well ma'am, unang-una nagpapasalamat nga ako na nagkaroon ng ganyang pagkakataon na magsama-sama na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nataasan sa traffic management under DOTR, under Secretary Togati. Malaking bagay ho yan. I think talagang masusolusyonan ang problema ng traffic with this unified effort. With that, ang mangyari ho niyan, kami ho magpo-provide ng human resources, logistical resources, and technical resources para sa effort itong interagency committee. Ito rin ay magbibigay daan para mapagbigyan naman namin ng mga ibang functions dapat binibigyan namin ng atensyon tulad ng flood control, tulad ng solid waste management, tulad ng urban renewal, kumbaga in a general sense. So, yun po, malaking bagay ho sa amin yan. So, sir, one less big responsibility for your part. Yes, medyo tanggal din ho ang sakit ng ulo ninyo. Nakagising ko ako na maginawa kanina na hindi ko pinoproblema kung anong lalabas sa mga balita tungkol sa problema sa traffic. Okay. Totoo yun. But ma'am, alam niyo po, madami pa rin dapat gawin. Ngayon na nabuksan na namin yung mata namin sa ibang bagay na makakatulong pa rin at makakapagpaginhawa sa mga ating commuters. Isa na ho yan, yung road clearing, sidewalk clearing, na nakikita naman natin in certain areas in EDSA alone, napakatalamak ang problemang yan. Yes, sir. Madami pa rin kaming gagawin. So, ganito, sir, para lang din na mas malinaw, sabi nyo, manggagaling pa rin po sa MMDA yung mga tao. Opo. Okay. But in effect, ganun pa rin ang kanilang trabaho. Pwede pa rin silang manghuli. Ay, ma'am, ganito po yun. Under the I-Act agreement, ang overall traffic officer will be si General Gardiola ng HPG. And under him will be the combined forces of the HPG, MMDA, LTO, and LTFRB. So, administratively, siyempre, yung sweldo ng mga tao, ganun, dito pa rin sa amin. Pero yung kanang marching orders will come from General Gardiola. Pero definitely, kung ganun pa rin nasa ilalim lang sila ni General Gardiola, ibig sabihin, may function pa rin sila na manghuli. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung ano po yung ang the way I understand it is that, let's say, in one area, kung nasaan malakas ang HPG presence, itutuloy ho yun. In areas na malakas naman ang MMDA, itutuloy. Kung areas na kailangan i-combine, i-combine ho nila. Yun po ang direktiba ni Secretary Togati. Talagang work as one and then use the strengths of each and every unit kung kailangan. Sir, hindi ho ba parang magkakaroon din ng mga pagbabawas kaya sa mga tauhan ng MMDA ngayon dahil pinagsanib na ho ang puwersa o mas kailangan pang dagdagan? Ako, tingin ko nga kailangan dagdagan Pero kung mababawasan yung pwersa naman namin as MMDA sa ibang bagay, hindi naman kasi talagang talaga yung mga nakafocus lang sa traffic management ng araw. So, pwede malaman, of course, nabanggit natin, ang prioridad ng I-Act is basically ayusin talaga itong lumalalang traffic palalo dito sa Metro Manila. Anything else, sir, na may mga nakalinya sa bagong programa na ito ng I-Act? Ma'am, I think yung next step would be how to bring in the LTUs naman, and then dyan naman magkakaroon ng malaking role ang MMDA dahil nga yung koordinasyon sa 17 LGUs under Metro Manila, tayo po ang makakatulong doon. So, yun po nakikita kong next step na mangyayari, how to bring in the LGUs into the fold. Kayo po effort, sa MMDA mismo bilang bagong pinuno, ano naman ho ang maasahan ng taong bayan? Ano yung mga programa ninyo? Ako kung pwede lang tama, pasalamat sa sinabi nyo. Unang-una ang MMDA balik sa dapat niyang mandate na magsilbi sa tao.
in real terms, we will make sure na unang-una iiklian tulad ng sinabi ng Pangulo, iiklian lahat ng mga business processing dito sa MMDA. So kung ano man yung mga dito, mga permits na kailangan, yung pagtutubuso ng mga lisensya at kung ano pa ho yan, ay sisiguraduhin ko immediately na mas magiging conveniente sa ating mga mamamayan. Talagang serbisyo lang naman ho ito, so yun po ang gagawin namin kagad. Sir, maparating lang kasi dati ang MMDA limitado lang din yung syempre yung lugar, particularly dyan po sa may Marcos Highway na sobra ho ang traffic. Nakikita natin ngayon yung mga reklamo, kaliwat kalan sa social media, Alam ko yung MMDA kasi 'di ba may part dyan na hindi na ho ninyo sakop dati. Pero dahil sa I-Act, pwede ho ba nating ipatingin ano ho ba ang nangyayari doon ngayon? At marami hong nagtatanong ngayon sa Twitter account, what's happening? Yan yung mga nakikita ho nating usual, at marami na hong nanggagalit dahil itong traffic daw dyan sa may Marcos Highway ay nagmumula hanggang doon sa may Aurora Boulevard, Katipunan, nagsanga-sanga na ho. Yes, ma'am. Lalo na ngayon with the IAC, tingin ko mas ma-actionan yan. Bukod sa sinabi kong ahensya, nasa under din ng DOTC ang LRTA na isa tingin ko na ahensya na dapat ikonsulta at isama sa problema para maayos ang problema dyan sa Marcos Highway. So tingin ko makakabuti yung pagtataguyod ng IAC in a general sense. Right, sir. Baka pwede naman magpadagdag po ng tauhan daw doon ngayon. Ang dami hong nagreklamo. Wala daw silang nakikita doong mga nagmamando sir. Yes, ma'am. Sige, as soon as we finish this, I will ask the traffic office to look into that. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Ma'am Connie, salamat po. Yan po naman si MMDA General Manager Tim Orbos.